Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ng Biyernes ay matatagpuan sa Pilipos 4, talatang 6 hanggang 7. Yan. Pilipos 4, 6 hanggang 7. Ito ang sinasabi. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo habang kami ay natutulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay sa amin ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala upang sila ay magkaroon ng kagalingan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigan na mga mangingisda. Patuloy mo po ingatan sila, O Diyos, sa kanilang paghanap buhay sa karagatan at ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga kaibigan na mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka upang marami po silang may tanim ng mga pagkain tulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Tulungan mo sila na sila ay pagtanim ng marami para may mga pagkain na maihandas sa hapag ng mga anak mo, O Diyos. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa ibang bansa na mayroong kaguluhan. Inaway ikaw, Diyos, ang siyang mag-iingat sa kanila doon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, O Diyos. Proteksyonan mo sila, Panginoon, upang hindi sila mapahamak sa kaguluhang ng bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na naghanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen at amen. Ang manalangin sa makalangit na Ama ay dapat maging natural na gawain. Ito ay gaya ng pakikipag-usap ng isang anak sa kanyang mga magulang upang ipaalam ang kanyang mga kahilingan. Ganon pa man, ay mabuting tandaan natin tayo'y inuutusang manalangin. Sa panalangin, ipinaalam natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Di ba, mga kaibigan? Paalam natin sa Diyos. Subalit, ang panalangin ay higit pa sa paghingi para sa ating sarili. Tungkulin din nating ipanalangin ang ibang tao sa mamagitan para sa kanila. Hindi nating maasahang pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin kung namumuhay tayo sa kasalanan o kung humihingi tayo ng may makasariling motibo. Ngunit kung hihingi tayo ayon sa paraan at kalooban ng Diyos, nangako siyang diringgin at tutugunin ang ating mga
panalangin. Ang mga mananamba ng Diyos na sobrang nag-aalala ay magiginhawaan kapag nananalangin sila sa Kanya. Nangangako siyang bibigyan niya sila ng kapayapaan ng isip para makayanan nila ang sitwasyon, makapag-isip sila ng maayos, at hindi sila sobrang mag-aalala. Sinasabi sa talatang 6 ang iba't ibang klaseng mga panalangin. Ang pagsusumamo ay ang pagmamakaawa sa Diyos para sa tulong. Pwedeng magsumamo ang isang tao sa Diyos kapag nakakaranas siya ng matinding problema o pagsubok, gaya ng ginawa ni Jesus. Kadalasan ng paulit-ulit na ginagawa ang panalangin ito. Ang pakiusap ay espesipikong paghiling sa Diyos. Pwedeng makiusap ang mga mananamba niya para sa anumang bagay o anumang sitwasyon. Pero dapat na nakaayon ito ng kalooban ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Biblia sa 1 Juan 5:14. Ang panalangin ng pasasalamat, sinasabi natin sa Diyos na pinahahalagahan natin ang lahat ng ginawa niya at gagawin niya para sa atin. Kapag nakapokus tayo sa mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos, nagiging mas masaya tayo. Nagiging mas masaya tayo. Ayon sa 1 Tesalonica 5:16-17. Kapag nanalangin tayo sa ganiyang mga paraan, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Iyon ang importante, kaibigan, yung kapayapaan sa ating puso, no? Kapag natulog tayo, diretso tayong nakakatulog. Dahil may kapayapaan tayo. Tumutukoy ang kapayapaan ng Diyos sa kapanatagang nararamdaman natin dahil sa malapit na kaugnayan sa Kanya. Ang kapayapaang ito ay nakahihigit sa lahat ng kaisipan dahil galing ito sa Diyos, at matutulungan tayo nito ng higit pa sa inaasahan natin. Sinasabi sa tekstong ito na kayang bantayan ng kapayapaan ng Diyos ang ating mga puso. Ang salitang Grego na isinaling magbabantay ay may kaugnayan sa isang terminong militar na ginagamit para ilarawan ang ginagawa ng mga sundalo para bantayan ang isang napapadirang lungsod. Ganyan din ang nagagawa ng kapayapaan ng Diyos. Binabantayan nito ang emosyon at pag-iisip ng isang tao para makayanan niya ang mga problema. Nangyayari ito sa pamagitan ni Kristo Jesus, dahil kung hindi dahil kay Jesus, hindi tayo pwedeng magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ibinigay ni Jesus ang buhay niya bilang haing pantubos para sa mga kasalanan natin. Kung mananampalataya tayo sa Kanya, mga kaibigan, pagpapalain tayo ng Diyos. Tandaan natin yan, kaibigan. Kung mananampalataya tayo sa Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Si Jesus din ang daan para makalapit sa Diyos. Sinasabi ni Jesus, walang sino mang makalalapit sa Ama, kundi sa pamagitan ko, ayon sa Juan 14:6. Ang aklat ng Pilipos ay isang liham ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong nakatira sa lungsod ng Pilipos. Sa tinatawag ngayong Kabanata 4 ng mga aklat na ito, pinasigla ni Apostol Pablo ang mga kapatid
sa kongregasyon doon na magsaya at pinasalamatan niya sila sa kanilang pagbubukas palad na nagpapasaya sa kanya. Ipinakita niyang makakatulong ang panalangin para matanggap ang kapayapaan ng Diyos. At sinabi niya ang mga dapat nating pag-isipan at gawin para matanggap ang tulong ng Diyos ng kapayapaan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa mga salitang aming napapakinggan. Naway pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho. Tulungan mo po ang bawat isa na nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang mga taong nakikinig. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong katugunan sa aming mga panalangin. Amen at amen.